Maraming mga sikat na brand na naglabas ng mga bagong sasakyan gaya ng Toyota at Mitsubishi. Pero may mga sumikat pa pala ng mga bagong sasakyan ngayon na talagang kakaiba ang disenyo, kakaiba ang features na hindi mo maikukumpara sa ilang mga kilalang brand competitor. Ang 5 mga makabagong sasakyan na hindi lang sa forma nito na talagang nakakabali ng liig, kundi sa lahat ng mga katangian na kahit daw ang BYD, Tesla at Ford brand ay walang sinabi. Iisa-isa natin ang kabuang detalye kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang una sa listahan natin ay ang Toyota CHR Plus. Isa itong compact crossover na ginawa para sa city adventure at weekend getaways. Sa labas na disenyo nito ay makikita mo na kagad ang dynamic at futuristic na disenyo. Ang matalim na linya sa body ay nagbibigay ng kahulugan na sobrang bilis umarangkada nito. May bold grille at sleek LED lights para naman sa aggressive presence nito sa kalsada. Ang Toyota CHR ay pinapagana ng 1.8-liter hybrid engine na mas smooth, efficient at eco-friendly na perfect para sa city driving at highway cruising. Pagdating sa loob, high-tech at komportable ang modelong ito. May touchscreen infotainment system na may kasamang Apple CarPlay at Android Auto. May kasama ring multifunctional steering wheel. Bukod pa dyan, komportable rin daw upuan ang mga premium seats nito at spacious ang cabin. Kahit sa maikling biyahe o mahabang road trip man, hindi lang ito maganda at komportable. Ligtas rin itong Toyota CHR Plus dahil sa pagkakaroon ng mga advanced safety features tulad ng Toyota Safety Sense, Lane Assist at Adaptive Cruise Control System na may kasamang automatic emergency braking. Sa kabuuan ng modelong ito ay hindi lang SUV, isa itong smart, stylish at reliable companion sa bawat biyahe mo sa lungsod o sa probinsya sa kahit anong daanan. Isa rin ito sa pinakakakaibang sasakyan ng brand ngayon, nakakalabas lang sa merkado. At bukod pa dyan, electric vehicle din ang modelong ito na kayang umabot sa layo na 600 km bago tuluyang malobat. Sinamahan ng fast charging na wala pa sa 1 oras ay full charge na. Itong Toyota CHR Plus ay may estimated price na 1.8 hanggang sa 2 million pesos. Ang pangalawa sa listahan natin ay ang Hongqi Square Box Off-Roader SUV. Medyo kakaiba ang disenyo ng isang ito, parang mas malaking SUV. Isa itong rugged military-inspired na off-road SUV car na may matibay na build, mataas na ground clearance size at disenyo na talaga namang para sa matinding terrain. Kung sa features lang ang pag-uusapan, ay wala raw sinabi ang kilalang brand dito sa Pilipinas. Ayon sa ilang impormasyon, ang modelong ito ay maraming mga katangian gaya ng hindi lang para sa lupa kundi pwede rin sa mga ilog at matataas na katubigan. At kayang umabot sa bilis na 200 km per hour na napakabilis na sa gaya nitong electric model. Modern at high-tech din ang mga interior features nito. At isa sa nakakabilib sa modelong ito ay kaya nitong mag-adjust ng height na hindi kailangan pang mag-set up ng mga suspensions sa aftermarket. Dahil kasama ito sa special features nitong modelo. Kung mag-o-offroad ka, ay ready na itong Hongqi Square Box Off-Roader SUV. Bukod pa dyan, sinamahan din ito ng massage seat function sa interior. Napaka-premium cabin na parang nasa luxury SUV. Maraming connectivity features at mga advanced safety features. Ang isa na marahil sa disadvantage nito ay manufactured ito from China. Pero base naman sa ilang pang impormasyon, ayon sa manufacturer, matibay naman ang pagkakagawa sa modelong ito. Hindi basta-bastang nasisira kahit dumaan ka man sa matitinding terrain. Official pa lamang itong ipinapakita sa bansang China at wala pang official price kung magkano nga ba ang aabutin kapag bumili ka nito. Number 3, ang Alpine A390. Hindi ito ordinaryong SUV. Ito ay isang fully electric sports fastback na may racing DNA. Gumagamit ito ng tri-motor o 3 motor na may kasamang all-wheel drive system. At isa ito sa pinakamabilis na electric vehicle na makikilala mo sa pagkakataong ito. Dahil ang Alpine kasi A390 ay kayang umabot sa bilis na 200 km per hour o higit pa. Talagang kakaiba kasi bagamat electric ay tinalo na sa performance ang mga fuel car. Bukod pa dyan, ang battery range din nito ay napakalayo, umaabot ng 555 km bago malobat. Hindi ordinaryong electric power o electric vehicle ang pinagmumula ng lakas nito kasi super advanced ang 3 motor na ginamit dito.
At kung akala nyo ay sensitive sa tubig kahit EV car lang ang modelong ito, nagkakamali kayo dyan dahil pwede itong isubog sa matutubig na lugar o sa mga binabahang kalsada. Ayon sa iba pang ulat, isa na ito sa kauna-unahang EV car na kayang tumagal sa tubig at hindi nasisira agad-agad ang mga electric components nito kahit mabasa man ng tubig. Kung pag-uusapan ng presyo, aabot sa 4 million plus ang price range nito. Number 4, ang Geely Galaxy Cruiser 700. Hindi rin ito ordinaryong sasakyan. Isa rin itong off-road beast na may futuristic na technology. Handang-handa sa kahit anong klase ng daanan. Ito man ay matutubig, malulubak o kahit matatarik na bundok. May matatag na boxy at commanding design ang modelong ito. Ang kanyang square shape body figure ay hindi lamang para sa magandang itsura, ito ay functional din. May mataas na ground clearance size at malawak na visibility sa lahat ng direksyon. Gumagamit ang SUV na ito ng plug-in hybrid powertrain na may tatlong klaseng motor. Isang motor sa harap at dalawa naman sa likuran. Para sa all-wheel drive na may maximum traction sa kahit anong terrain. Pero dito nagiging kakaiba itong Galaxy Cruiser 700. May tinatawag kasi itong AI chassis system. Parang may sariling utak ang sasakyan na otomatikong ina-adjust ang mga suspensions, torque at steering depende sa terrain o kondisyon ng daanan. At kung iisipin mo na off-road lang, maganda ka na dahil may kakayahan din itong mag-self-parking at may kasama pa itong features na kakaiba, ang tinatawag na crab walk features nito, na gumagalaw ng sideways sa makitid na lugar at tank turn para umikot sa sarili na parang battle tank. At ang pinaka-wild pa sa modelong ito ay kaya rin itong lumutang sa tubig. Oo, tama kayo nang narinig. May amphibious mode kasi ito na tinatawag na meron lang sa modelong ito. Kaya handa ito sa matataas na baha o ilog na parang isang barko. At bukod pa dyan, marami pa itong mga modern tech gaya ng satellite communication, smart navigation at AI-assisted off-road sensors. Kahit saan ka dalhin ng kaligtasan, hindi ka maliligaw, hindi ka matatrap sa loob. Napaka-high-tech ng cockpit, may malalaking screens at digital cluster at control para sa bawat terrain mood na parang isang hinaharap na off-road vehicle. Sa kabuuan nitong Geely Galaxy Cruiser 700 ay hindi lang SUV, isa itong future-proof off-road machine na handang harapin ang bundok, putik, bato o kahit malalalim na tubig na walang pag-aalinlangan, habang pinapakita ang lakas at galing ng mga modernong teknolohiya na kinabit sa modelong ito. Pagdating sa presyo, hindi rin naman ganun kamahal kung i-rate ang kabuuang specs and features at kakayahan ng modelong ito, na umaabot lang sa estimated price mula 2 million hanggang 4 million pesos. Taong 2024, ang bagong kotse na lumilipad ay inilabas na sa bansang Netherlands at opisyal nang ibinebenta sa merkado. Ito ay tinatawag na PAL V-Liberty, ang unang lihitimong flying car na maaaring bumiyahe sa kalsada at lumipad sa himpapawid. Isa itong gyroplane na isang uri ng aircraft na hindi umaasa sa makina para mapaikot ang LC at lumipad ng napakataas. Ligtas, matipid sa gasolina at higit sa lahat, pinagsama nito ang bilis ng paglipad at komportableng pagmamaneho. Kung pag-uusapan ng external na disenyo nitong flying car, ang PAL V-Liberty ay mayroong 3 gulong na sasakyan na may kakayahang mag-transform mula sa kalsada patungo sa himpapawid. Nagbabago rin ang sukat nito mula sa orihinal na dimensyon. Kung sa kalsada, ito ay may compact na disenyo na may haba na 4 na metro at lapad na 2 metro lang at may taas na 1.7 metro. Pero kapag ito ay naka-flight mode na o yung lilipad na, ang haba nito ay umaabot na sa 6.1 meter. Tumataas na rin ito ng 3.2 meter at 2 metro pa rin ang lapad. Pagdating naman sa materyales at estilo nito, ang buong bahagi ng katawan ng PAL V-Liberty ay gawa sa mataas na kalidad ng materyales tulad ng carbon fiber, titanium at aluminum na nagbibigay ng matibay at magaan na estruktura na kinakailangan para mas maging magaan at mas maging perpekto sa paglipad. Ang disenyo nito ay isang kombinasyon ng Dutch engineering at Italian elegance na nagre-resulta sa isang modernong itsura na may aerodynamic na mga linya at makulay na disenyo.
Itong PAL V-Liberty ay gumagamit din ng isang foldable rotor system na may sukat na 10.75 meter. Ang mga rotor blades o hélice nito ay nakatago sa itaas ng sasakyan at otomatikong lumalabas lamang kapag itong sasakyan ay paliliparin na. Ang tail naman nitong sasakyan ay maaaring i-pull back pagkatapos ng landing at ang propeller ay maaaring itupi patungo sa katawan nitong sasakyan para hindi makasagabal sa pag-andar sa kalsada. Itong PAL V-Liberty ay nilagyan ng Dynamic Curve Stabilizer o DCS na teknolohiya na nagbibigay daan sa sasakyan mag-lean sa mga kurba habang nagmamaneho. Katulad ng isang motorsiklo, ang kakayahang ito ay nagpapabuti sa paghawak at katatagan ng sasakyan sa loob ng kalsada. Pagdating naman sa loob, ang interior nitong PAL V-Liberty ay gumagamit ng mga dekalidad na materyales tulad ng aviation grade aluminum, carbon fiber at full leather upholstery. Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay ng modernong hitsura dito kundi pati na rin ng tibay at magaang na timbang nitong sasakyan. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng 3 dashboard instrumentation features na kinakailangan sa mas ligtas na pagbiyahe sa himpapawid gaya ng isang eroplano na kung saan ay meron itong tinatawag na Aspen Evolution 1000 Primary Flight Display, isang modernong electronic flight instrument system na nagbibigay ng malinaw na impormasyon sa flight parameters tulad ng altitude, airspeed at attitude. Ito ay isang mahalagang bahagi ng cockpit na nagpapadali sa operasyon ng sasakyan sa himpapawid. Pangalawa, ang hybrid control system nito. Ang PAL V-Liberty ay may natatanging hybrid control system na pinagsasama ang mga control para sa pagmamaneho at paglipad. Ang mga pedal at lever controls nito ay otomatikong nag-a-adjust depende sa mood ng sasakyan na nagbibigay ng seamless transition mula sa kalsada patungo sa himpapawid. At ang panghuli, ang dual control cockpit na nagbibigay daan sa parehong driver at co-pilot nito na magkaroon ng control sa sasakyan na angkop para sa mga training o shared ownership. Itong PAL V-Liberty ay may seating configuration na 2-seater na naka-ergonomically design na upuan upang matiyak ang komportabling pag-upo sa parehong pagmamaneho at paglipad. Ang mga upuan nito ay may mga seatbelt na rin kasama at may sapat na legroom para sa mga pasahero. May 2 driving mode na rin itong kasama. Itong PAL V-Liberty ay may kakayahang magbago mula sa drive mode na para sa loob ng kalsada patungo sa flight mode na para naman sa himpapawid sa loob lamang ng 5 minuto. Ang mga rotor blades ay otomatikong lumalabas at ang tail section kasama ang kabuuang body ay otomatikong nagbabago ng disenyo upang ihanda ang sasakyan para sa paglipad. Itong PAL V-Liberty ay may kakayahang tumakbo ng hanggang sa 160 km bawat oras sa lupa at 180 km naman kada oras sa ere. Sa isang full tank nito, kaya nitong lumipad ng mahigit sa 500 km o bumiyahe sa lupa ng 1,300 km. Matipid itong flying car kumpara sa ilang mga luxury car at mga ordinaryong panghimpapawid na sasakyan. Sa ngayon ay hindi na lang ito isang imahinasyon. Sa loob nitong sasakyan ay maaari ka nang bumiyahe mula lungsod patungo sa probinsya kahit pa tawid dagat. At kapag may trapiko, pwede mong iwan ang kalsada para lumipad. Pero gayon pa man, may mga hamon din ang halaga nito dahil ito ay umaabot ng 299,000 euro o higit pa sa 18 million pesos. Unang ipinakita sa Shanghai Motor Show noong Abril 2025, itong bagong van na tinatawag na Vision V ay nakabase sa bagong van electric architecture o Van EA, isang plataformang disenyo para sa mga dekuryenteng van ng hinaharap. Sa unang sulya pa lamang, hindi may kakaila ang presensyang dala ng Mercedes-Benz Vision V na ito. Isang sasakyang dekuryente, ngunit may disenyo na napaka-futuristic at may kalakihan din ang sukat. Meron itong haba na 5.5 meter
at lapad na 2.1 meter. Ang taas nito ay nasa 1.89 meter at may magandang korte sa buong body figure na nagpapakita ng magandang aerodynamic para sa mas mabilis na performance. Pagdating sa harap, kapansin-pansin din ang buong lapad ng grille nito na may halos 200 LED light elements. Highlighted din ang matingkad at nakatayong benchmark logo ng brand, nagpapaganda palalo sa presensya nito. Pagdating naman sa mga pintuan nito, kapag papalapit ng pasahero ay automatic itong nagbubukas. Ang design na ito ay parang portal style doors na automatikong bumubukas na parang pakpak sa harap at sliding door naman sa bawat gilid sa likod. May retractable step board din ito na may ilaw na nagbibigay na kaagad sa mga pasahero ng napaka-eleganteng presensya dito. Kung iisipin, halos nakapagtataka na lang kung bakit ganito ang disenyo ng hugis nito. Well, may purpose din kasi yan mga kaibigan. Ang katawan nitong bagong Vision V, ginawa raw para labanan ang hangin. Mas maganda ang aerodynamic at tahimik na nagbibigay din ng mas magandang performance at mas efficient. Pagdating sa loob, makikita ang 4 na executive style reclining seats nito na nakabalot ng purong puting Napa leather. Meron itong malalawak na legroom, footrest at touch operated reclining system na automatikong nag-a-adjust depende sa iyong pangangailangan. Well, high-tech din ang mga salamin at windshield nitong sasakyan dahil naka-electrochromic partition glass na ito na kung saan mula sa malinaw ay biglang nagiging tinted sa isang pindot lang ng buton na nagbibigay ng privacy at nagbibigay ring proteksyon sa mga sikat ng araw. Sa bandang likod, merong bumababa na isang malaking screen na may sukat na 65-inch 4K ultra-wide screen para maging multimedia entertainment ng mga pasahero sa likod. Sinusuportahan din ito ng 7 projector units na parang ang dating sa loob ng mga pasahero ay nagiging personal na sinehan itong modelo. Ang maganda pa dito ay napakaganda ng sound system nito dahil meron itong 42 na peraso na speaker surround sound system. Ang bawat tunog ay parang live mula sa paborito mong pelikula hanggang sa karaoke session on the go. Meron itong 6 na mood function na pagpipilian ng bawat mga pasahero nito sa loob. Depende kung anong gusto mong gawin o style nito na mas mag-i-entertain sa'yo habang nakasakay ka sa modelong ito. Kaya na lamang ng entertainment na kung saan pwede kang manood ng mga pelikula. Meron din itong tinatawag na relax mood na pwede ka namang makapag-relax ng mas maganda ng parang nasa loob lang ng hotel sa pamamagitan ng features nito. Meron din itong tinatawag na gaming mood na pwede ka rin maglaro ng mga paborito mong games sa loob ng van na ito. At meron din itong tinatawag na work mood na kung saan pwede kang magtrabaho ng tahimik, komportable at creative. Pang-5 ay meron itong shopping mood at pang-6 naman ang discovery mood. Bawat mood nito ay makikita mo ang pagbabago sa pamamagitan ng pagbabago rin ng ilaw, musika at display. Maging ang posisyon ng upuan ay nagbabago rin na nakadepende sa mood na pipiliin mo. Marami kang makikitang nakakalat na ambient lighting sa loob nito. Ang mga ilaw sa kisame, gilid at sahig ay programmable na gumagalaw ayon sa iyong pangangailangan at emosyon na kinakailangan. Kahit hindi para sa pasahero ang harapang bahagi ng van na ito, nilagyan pa rin naman ito ng magagandang features gaya ng super screen triple display dash, AI interface at real-time navigation. May isang digital cockpit na konektado sa lahat ng aspeto nitong sasakyan. Narito na ang lahat ng control maging sa kung paano ito paganahin at patakbuhin. At speaking sa pagpapagana mga kaibigan, ang van na ito ay nilagyan ng features na tinatawag na semi-autonomous driving na kung saan may kasalukuyang level 2 autonomous features ito na may kasamang adaptive cruise control, lane keeping assist para sa mga safety features nito. Kaya rin daw nitong van mag-level up sa pagiging hands-free driving gamit ang mga makabagong features nito na kung saan pwede mo nang iwan o paandarin nang walang nagmamaneho. Mainam din ito lalo na kung pupunta ka sa lugar na walang masyadong mga gasoline station dahil rechargeable lang itong modelo. Kaya pa rin itong tumakbo sa napakalayong kilometro sa full charge na baterya nito na umaabot ng hanggang sa 500 plus kilometro na layo. Kayang umikot ng buong Maynila ng 4 o 5 beses bago tuluyang malobat. Itong electric van ng Mercedes ay madali ring ma-full charge sa pamamagitan ng 22 kW AC charging at mataas na kapasidad para sa fast DC charging ay kaya na nitong mag-full charge mula sa 45 minutes hanggang sa 1 hour na pagcha-charge. Hindi rin masyadong kumukuha ng electric consumption ang mga features nito sa interior maging ang mga multimedia function nito dahil meron itong solar roof
panels na kung saan nagbibigay ng karagdagang enerhiya para magkaroon ng sapat na pagkukunan ng elektrisidad itong bagong sasakyan. Tumutulong din ito upang makapag-regenerate o mag-recharge ang auxiliary system nito. Bukod pa dyan, ang beneficiary nito sa sasakyan ay mas nagiging eco-friendly at energy top-up habang nakapark sa araw. Ibig sabihin, kahit nakapark lang ito at hindi nakacharge, pag hindi mo ginagamit ay kusa na rin itong nag-iipon ng enerhiya, lalo na kapag nabibilad sa araw. Bukod pa dyan, ay ligtas na rin daw gamitin itong modelo dahil nababalutan ito ng napakarami at advanced na mga safety and security features. Itong bagong Mercedes Vision V ay nilagyan ng pinakabagong ADAS system mula sa Mercedes-Benz. Kabilang na nga dito ang adaptive cruise control na kayang mag-adjust sa bilis ng sasakyan na tumutulad sa bilis ng sasakyan na nasa unahan. Nilagyan din ito ng lane keeping assist na otomatikong nagwawasto sa manibela kung malilihis na sa linya itong sasakyan. Nagkasama rin itong blind spot monitoring na may visual at audio warning signals kung may mga biglang nag-o-overtake sa gilid mo. Meron din itong forward collision warning na may automatic emergency braking na kung saan kung bigla na lang hihinto ang sasakyan sa harap ay mag-a-apply din ito ng automatic braking. O kaya naman kung may biglang tatawid na pedestrian ay hindi rin ito kaagad na mababangga dahil sa automatic braking at emergency braking na ikinabit dito. At gamit ang makabagong features na AI o Artificial Intelligence Based Safety Responses ay kaya nang matutunan ng sasakyang imaneho ang sarili nito nang walang nagpipiloto. Tumutulong din ito upang masense kung wala ng kakayahan o kapasidad ang driver magmaneho pa, yung tipong inaantok na, lasing o kaya naman inaatake na sa puso. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng 360-degree camera system. Sa tulong nito ay makikita mo na ang lahat mula sa mga sasakyang nasa tabi hanggang sa mga bagay na maaaring hindi abot ng mata mo, lalo na sa likuran habang nagpapatras. May kasama na rin itong emergency assist at auto stop na kapag hindi na tumutugon ang driver, dulot man ng pagkahimatay o pagkatulog, na automatikong titigil ang sasakyan sa ligtas na lugar gamit ang emergency assist nito. Pagdating naman sa security features, nilagyan ito ng biometric access. Isang ligtas at siguradong paraan upang hindi basta-bastang mapasok ng kahit na sino man, lalo na kung hindi ka naka-registered o hindi ikaw ang may-ari nitong sasakyan. Nare-recognize kasi nito ang facial at fingerprints ng may-ari nito na kapag hindi ka authorized na pumasok dito ay hindi gagana ang lahat ng sistema nito o hindi mo ito mabubuksan. Meron din itong tinatawag na encrypted digital keys na kung saan pwede mo nang paandarin ang makina nito sa pamamagitan lang ng iyong mobile phone. Pwede mong makontrol ang ilan sa mga features nito gaya ng aircon system, multimedia, marami pang iba. Gamit lamang ang cellphone mo. At panguli sa mga security features nito ang pagkakaroon ng anti-theft system na konektado sa Central Mercedes Security Monitoring. Yung tipong mag-a-alarm na lang kapag may nakasagi o gumalaw nito sa labas ng bahay. Meron itong battery safety system na may multi-layer protection laban sa sobrang init at overcharging o di naman kaya sa mga physical damage na kung saan kapag matukoy nito na may abnormalidad sa baterya ay otomatiko itong titigil sa pag-andar kasama ng mga sistema upang maiwasan ang pagkasunog at pagsabog nito. May real-time monitoring at remote vehicle access din ito sa pamamagitan ng Mercedes Me app na ibibigay sa iyo ng dealer kapag bumili ka nito ay maaari mong i-track o i-unlock at i-lock ang sasakyan kahit na napakalayo mo dito. Maaari mo rin itong matrace kung saan man ito dadalhin nang humiram sa'yo na perpekto rin kung sakaling mawala ito sa'yo. Well, sa kasalukuyan, itong modelo ay hindi pa opisyal na inilalabas sa merkado pero ipinasilip na rin sa ilang mga auto show. Kung pag-uusapan ng magiging presyo nito kung sakaling narito ito sa Pilipinas, ang estimated price nito ay maglalaro mula sa 6 million hanggang sa 14 million pesos sa Philippine price.